file to, may binili siyang pipirmahan. No. At itong matanda ito, dahil sa hindi sapat yung perang dala niya, hindi maaaring sumapat yung ipon na meron siya para pambayad ng bill ng asawa niya. Nagdala siya ng mga jewelry, alahas, na po pwedeng sumapat na pambayad dun sa bill expense, medical expense, nung mangyayari doon sa asawa niya. So, nung ibinigay na ng matanda lalaki yung kanyang mga jewelry, ito yung mga available ko kasi mga pambayad. Baka ito, tumura na. Meron akong cash dito at meron din naman ako mga naitabi ng mga alahas. Baka ito ay tumura na pambayad dun sa mga medical expense ng asawa ko. So, nanginginig na ibinigay o ipinasend ng matanda lalaki yung mga alahas na yun doon sa cashier. At bigla-bigla na lamang sinabi ng cashier na meron pong nagbigay dito ng cheque. At yung cheque na yun, ibinigay din, hinand-over doon sa matanda. Ito po ay totoong istorya. Hinand-over doon sa matanda. Sige po, checkin nyo kung ano po yung laman yan. So, binuksan ng matanda lalaki yung cheque, laman ng envelope ngayon. At sobra siyang natuwa dahil yung amount ng bill, amount ng cheque na naandoon ay more than enough doon sa medical expense na meron sila. So, sobrang natuwa yung matandang lalaki doon sa pangyayari yan kasi meron palang mga nag-donate, nakaalam doon sa istorya ng matanda at nag-donate sila doon sa para makalitin ng sapat na pera pangbigay doon sa nasabing matanda. So natuwa na maigi yung matandang lalaki doon sa pangyayari niya. Kasi fully paid yung lahat ng bills, medical expense na meron siya. No? At sa pagkakataon po ito, ang nais ko pong ibahagi na verse sa inyo, medyo nakita namin ni brother dito sa likod, medyo hirap na pala sa yung mata ni Brother na magbasa ng ng scripture reading medyo nahirapan siya eh. Paano si Pato niya, kasi wala salamin no? Naiwan yata sa bahay. Pero sa tingin ko, kung kinanta ni Brother Arnento, medyo mas nagalian siya. Kasi, ito po yun. Yan. So, the steadfast love of the Lord, Lamentations 3:22 to 23. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Sa English Standard Version, sabi po doon, alam po natin ito kasi kinakanta po natin ito doon. Most of the songs na meron po tayo sa Christian songs ay derived sa Scripture. Tama po ba? Karamihan po sa mga napakagaganda mga kanta na inaawit po natin. Madalas po yan galing sa Scripture mismo. And this is one of the popular song na hinango po mismo sa ating pong banal na kasulatan. Iyan po mismo yung mga salita niya. The steadfast love of the Lord. So kung titignan po natin, ito po yung isa sa mga magagandang topic pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos po. At ito po yung isa sa pinaka-gospel po ng ating pong Biblia. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Karamihan po sa atin ay lalo na sa mga tao, maraming agam-agam o pangangapa regarding sa pag-ibig ng Diyos. Pero dito po sa scripture po, makikita po natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos na meron siya sa atin. Ano? Sabi po doon sa Psalms 100, chapter 100, verse 5, For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Sa Exodus 20, verse 6, But showing steadfast love to the thousands of those who love me and keep my commandments. Ayan. Sa steadfast love of the Lord po ito, meron po ang tatlong pinag-repair na points. At ito po ay ang tawag po natin dito ay God's LMF. God's LMF stands for the God's love,
God's mercy, and God's faithfulness. Ang pag-ibig ng Diyos, ang habag at awa ng Diyos, at ang katapatan ng Diyos. Ano po? Ito din po yung ilan sa mga attributes o katangian ng ating Diyos na meron po siya. Ano? Napakaganda po na alamin po natin ano yung mga katangian ng Diyos. Ano po, para po hindi tayo nangangapa o nagkakaroon ng mga alinlangan kapag si Satanas ay naandyan bumubulong. Amen. Kapag si Satanas ay bumubulong, kasi ang madalas na binubulong ni Satanas, nagbibigay siya ng doubt sa atin as believers, di ba? Totoo nga ba? Kasi ang unang nangyari doon sa Genesis o sa Garden of Eden, ano yung unang ibinigay na tanong ni Satanas? Totoo nga ba? Kasi sinabi ng Diyos. Di ba? Lagi siya nagbibigay ng doubt about sa attributes o sa mga sinabi ng Panginoon o ng Diyos sa atin. Bilang mga mananampalataya, meron po tayo dapat matibay na kaalaman at pananampalataya pagdating dun sa mga katangian ng Diyos. Hindi po natin dapat pag-aalinlanganan o magkakaroon tayo ng dalawang isip pagdating dun sa mga attributes ng ating Diyos sa atin. Ano po? Amen. Una po ay yung God's love. Yan. God's love, sa Psalms 100, verse 5, "For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." No. Sabi po sa Oxford Dictionary, pag sinabing steadfast, it means unwavering. Unwavering. Hindi po nagbabago. Marami po sa mga tao, pagka sinabi kang mahal ka niya, diba ngayon, maaaring ngayon, mahal kita ngayon. Sa mga susunod na araw, maaaring magkaroon ng pagbabago o inconsistency. Ganun po sa tao. Tama ba? Sino dito yung mga nasaktan na? Diba? Marami pong bagay, no? Hindi reliable yung pag-ibig ng tao minsan. Maraming inconsistency. Pero kapag ang Diyos po, pagka sinabi po ng yung Diyos po ang umibig, totoo po yun. Hindi po nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? At sabi po sa Biblia, meron po over 200 repetitions in the Bible about the steadfast love of God. Binanggit daw po sa Biblia, at sinabi po sa Biblia ng 200 times ang steadfast love of the Lord. No, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Alam niyo po yung story ni Hosea and Gomer? Alam niyo po yung story ni Hosea and Gomer? Sino po dito nakakaalam? Si Pastora, siyempre, alam yun. Sa iba po, kung meron po Romeo and Juliet, kilala niyo po si Romeo and Juliet, mas kilala niyo po si Romeo and Juliet, ano? Kesa kay Hosea and Gomer. Kung meron pong Romeo and Juliet, di ba? Ano yung istorya ni Romeo and Juliet, hindi naging maganda, no? Tama ba? Naging masaluluot kasi parehas sila nag-suicide. Tama? Dahil sa pag-ibig. Ito pong istorya ni Hosea and Gomer. Si Hosea po ay propeta. No, isa po siyang propeta na nagbigay ng instruction ng Diyos kay Hosea, Prophet Hosea. Hosea, magpakasal ka kay Gomer, isang prostitute na babae. Prostitute po. Si Gomer. So, binigyan ng instruction ng Diyos si Hosea na hanapin si Gomer na isang prostitute upang kanyang pakasalan. Dumating ang time na nagbunga yung kanilang pagmamahalan. Nanganak si Gomer ng pangaling anak, at muli, sa ikalawang pagkakataon, nanganak ulit si Gomer kay Hosea. At sa ikatlong pagkakataon, tatlo yung anak niya. Naging anak, pastora, tama. Sa ikatlong pagkakataon, nagkaroon ulit sila ng anak. Ngunit ito si Gomer, siyempre yung
lifestyle niya dati, isa siyang prostitute, hinahanap-hanap niya itong dating pamamaraan niya, dating gawin. Hanggang sa dumating yung point, lumayo siya kay Hosea at naghanap ng ibang lalaki na naman. At doon sa piling ng ibang lalaki, na-realize na sa sarili niya to the point na pumunta na siya sa slavery. No, naging halos slave na siya, na to the point na ibebenta na siya. Ibebenta na siya sa bilang slave. Naging masalimuot yung kanyang kondisyon. Yung kanyang, yung naging kanyang kondisyon. Nakuha po natin yan. Pero, sabi ng Diyos kay Hosea, hanapin mo si Gomer. Hanapin mo si Gomer at suyuin mo. I-redeem mo siya, tubusin mo siya doon sa kanyang sitwasyon. At ito po si Hosea, pinuntahan niya si Gomer. Imagine niya, nag-taksim na, gawa na, isinalba niya, iniligtas niya doon sa pagkakalugmok sa dating kondisyon niya, pero bumalik pa rin ito doon sa dating gawin niya. Pero, hindi ito tinigilan ni Hosea. Sinuyo niya si Gomer, binayback niya. Ibig sabihin, niriting niya. Kasi, ibebenta na eh. Binili niya ito, at muli niyang ginawang asawa. Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay nag-i-illustrate kung gaano kalawak o kapindi yung pag-ibig ng Diyos sa Israelites. Sa dami ng beses na nagre-rebellion yung Israelites sa Diyos, sabi doon, ilang beses nagpapatawad ang Diyos sa mga Israelita upang sila ay muling tanggapin sa kabila ng rebellion dito sa Kanya. Amen. Ang Israelites makukulit eh. Naghahanap lagi ng ibang po pwedeng sambahin. Diba? Nasa kanila na yung provision ng Diyos, pero naghahanap lagi sila ng po pwedeng sambahin, o pwedeng i-divert yung kanilang pananampalataya at paniniwala. Ano po? Ngunit ang Diyos, sa kabila nung ganito yung attitude ng mga Israelites sa Diyos, in-illustrate niya yung pag-ibig ng Diyos o yung pananatiling tapat ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng pag-ibig ni Hosea kay Gomer. Ano po? Sabi doon, God's unconditional love despite repeated betrayal, God's love for Israel is persistent and unwavering. Sabi sa Romans 5:8 po, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nakuha po natin yun. Nahayag po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo po ay makasalanan pa, inibig na po tayo ng Diyos. Ano po? Wala mang anumang bagay na tayong ginawa na naging dahilan para ibigin tayo ng Diyos. Kasi likha o sadyang makasalanan na po tayo. Tama po ba? From the start, makasalanan na po tayo. Pero, sabi doon, nung time na makasalanan tayo, ibinigay ng Diyos o i-demonstrate, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig niya nang ibinigay niya ang isa-isa niyang buntong anak. So, binigay niya si Kristo para sa atin. Doon sa krus ng Calvary para mamatay siya. Diba? Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world, kayo niya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ano po? Kayo niya lamang. So, hindi po sinabi doon, for God loved the world. For God so loved the world. We are dearly loved by God. Iniibig niya po tayo ng lubos-lubos. Ano po? Tayo po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kahit na yung kanyang kaisa-isa anak, nagkatawang lupa, ito na Diyos, nagkatawang lupa, bumaba sa atin, namuhay na katulad natin, di ba? Kasi si Kristo, nung pumunta dito, wala
naman siyang special provision. Di ba? Namuhay pa siya sa karangyaan. Namuhay pa siya katulad nila Bill Gates. Di ba? Namuhay pa siya ng panahon na yun, katulad ng mga hari, ng mga pariseyo. Hindi, namuhay siya doon sa pinaka-common na tao. Tama po ba? Namuhay siya, nakatulad po kung ano yung lowest na klase ng tao, namuhay po siya na bilang pangkaraniwang tao lamang. Kaya makikita po natin dito na naranasan ng Panginoon kung ano din po yung naranasan natin ngayon. Ano po? At ang sabi po doon, for the Son of Man came to seek and save the lost. No. Napakita po ang Diyos natin, ang Panginoon natin, hindi po para sa mga matuwid na o sinasabing matuwid na sila, wala nang kasalanan. Kasi nung time nung mission ni Jesus Christ dito sa lupa, di ba? Sino yung mostly kasama niya? Mga makasalanan. Di ba? Mga makasalanan. Amen. Kaya nga inaano siya eh. Kaya nga tinutubigsa siya ng mga pariseyo. Ito ba ang sinasabing banal? Ang mga kasama niya, mga makakasalanan. Hindi naman po naparito ang Diyos para sa mga nagsasabing banal na sila. Naparito po ang Diyos, naparito si Kristo para sa ating mga makasalanan. Doon sa mga nawawala. Ano po? Tayo po ay minsan nawala, ngunit nasumpungan natin si Kristo, nasumpungan natin ang kaputihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya po tayo naandito ngayon. Tama po ba? Amen. Sabi po sa Genesis 15:17, kung mapapansin niyo po, meron po dito naging prophecy noong time pa lang na Abraham. Noong time na gagawin po yung Abrahamic law, yung covenant po ng Diyos kay Abraham, nagbigay po ng instruction ang Diyos kay Abraham. Paano ko po malalaman o Diyos na ito po ay mangyayari? Diba? Nagbigay ng instruction ng Diyos kay Abraham at ang sabi ni Abraham, maghanda ka ng 3 taong gulang na baka, na kambing at tupa. At ibon, bato-bato, para ihandog sa kanya. Noong time na yun, dinati niya sa kalahati yung mga katawan na nasabing mga handog na yun. At inilagay sa magkabilang side. Noong panahon po yun, kapag gumagawa ng kasunduan o ng covenant, dumadaan po sila sa gitna ng hayop. At ang sino mang lumabag doon sa covenant na yun, mangyayari sa kanya kung ano yung nangyayari doon sa hayop. Yun po yung covenant na yun. At noong pagkakataon na yun, na inihain na ni Abraham yung handog para daanan niya, anong ginawa ng Diyos? Pinatulog na mahimbing si Abraham. Pinatulog niya na mahimbing. At nung nasa mahimbing na pagkakatulog na si Abraham, meron pong, ito po yun. When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking firepot and a flaming torch passed between these pieces. Ang Diyos po mismo ang dumaan doon sa handog na yun. Meaning, kung sakaling may mag-violate doon sa covenant na yun, o kung sino mag-violate doon sa napagkasunduan, ang Diyos lamang ang magsasuffer doon. Nakuha nyo? Amen. Life ended po yun. Ang Diyos po ang magsasuffer doon. Iyon po ay isang prophecy na mangyayari kay Jesus Christ. So, dahil po sa ating pong kasalanan, diba? Dahil sa pag-violate natin sa mga kautusan,
o dahil sa ginanap natin mga kasalanan, tayo po yung nag-validate doon sa Diyos. Kaya ang nangyari po doon, sino po yung naging handog? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nangyaring handog doon sa pagkakataon na yun. Kasi sabi nga natin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang sino man na nakaabot doon sa katwiran ng Diyos. Lahat po ay nagkasala. Diba? Dati kasi, noong unang panahon, kailangan mong maghandog. Hindi ito sumasapat para makapalan yung kasalanan ng tao. Yung ginawa po ni Cristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung permanente na naging handog na. Ano po? Permanente na ito. Ang gagawin na lamang natin ay, ano yung gagawin na lamang natin? Tanggapin at manampalataya doon sa ginawa ni Cristo. Yan, ang bilis mo. Kunti na lang. So, yun po yung tumutukoy doon sa God's love. Kasi parang nakikita ko po sa isip nyo, ito na naman siya, ang tagal na naman ito. Parang yun yung... Sabi po doon, God's mercy. Sabi po sa Psalm 103, 8 to 12, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Ano po? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay mahabagin o maawain? Amen. Mahabagin po ang Diyos natin. Gaano ba mahabagin ang Diyos natin? Gaano ba mahaba yung pasensya niya? Ha? Sobrang haba. Diba? Yung tao, may limitasyon yung pasensya. Tama? Kunti na lang bibig ko ka. Meron ka mabibig sa akin pagka ano. Diba? Pinagtitindihan kita eh. Nakakailan ka na. Diba? Ganun tayo. Tama? Pero minsan may limitation yung ating pasensya. Kaya nga sabi nila, para humaba ang pasensya, kumain ng pasensya. Pero ang Diyos po, sabi doon, mahaba po, napakahaba ng pasensya niya. Ano po yung mga related dito na masasabi natin mahaba ang pasensya niya? Alam niyo po ba yung nangyari sa Sodom and Gomorrah? Alam niyo po yung story ng Sodom and Gomorrah? Ang Sodom and Gomorrah po ay isang malaking syudad noong panahon na yun. At ito pong Sodom and Gomorrah, nakita po ng Diyos na nagkaroon ng sobrang sama doon sa lugar na yun. Naging sobrang sama ang syudad ng Sodom and Gomorrah. At noong panahon na yun, sabi ng Diyos kay Abraham, gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Pero si Abraham kasi magaling mag-negotiate. Ang sabi ni Abraham, O Diyos, O Panginoon, kung meron po bang 50 matuwid na akong makita doon sa Sodom and Gomorrah, gugunawin niyo pa rin po ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi ko nagagunawin ang Sodom and Gomorrah dahil sa 50 matutuwid na makikita mo. Sabi ng Diyos kay Abraham. Pero si Abraham nag-negotiate ulit. Sabi ni Abraham, Panginoon, paano po kung meron pong 45 o 45 na katao ako makikita matutuwid? Dinawasan ng 5, ano? Gugunawin niyo pa rin po ba? Hindi ko nagugunawin. Kung meron kang makita na 45 na matutuwid. 45 na lang. Tapos, makulit si Abraham, nag-negotiate ulit. Panginoon, paano po kung meron po ako nakitang 40 o 40 na matutuwid na tao? Gugunawin niyo pa rin po ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi
hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah kahit na 40 ang makita mong matutuwid. Eh, sobrang kulit talaga ni Abraham, no? Sabi ni Abraham, paano po, O Diyos, kapag ako may nakitang 30 na lamang na matutuwid sa Sodom and Gomorrah, gugunawin niyo pa rin po ba? Hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah dahil sa 30 matutuwid niya. Eh, sobrang kulit talaga ni Abraham. Di ba? At sasabi niya, paano po, O Diyos, pag may nakita po akong 20 matutuwid. Hindi ko, sabi, alam mo po, di ba? Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Hindi ko pa rin gugunawin ang Sodom and Gomorrah dahil sa 20 na yun. At alam niyo po ba yung 50, kung ilan yung kinakapusan ng conversation nila? Paano po kung 10, O Diyos? 10 na lamang po. Gugunawin niyo pa rin po ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah dahil sa 10 matutuwid niya. Umalis na ang Diyos. Sa 10 kasi, baka mag-negotiate kasi. Pagkatapos sa 10, umalis na ang Diyos. 10 na matutuwid. Alam niyo po ba? Roughly, sabi doon, meron daw 40,000 to 65,000 population ang Sodom and Gomorrah. Imagine niyo po, 40,000 population sa 10 matutuwid na tao lamang. Nakuha niyo po? Gaano po kalawak o kalaki yung kapag ng Diyos at awa ng Diyos. Na dahil lamang doon sa 10 matutuwid na yun, maliligtas yung 40,000 na population. Pero ang nakakalungkot po doon, ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Nangyari ba yung pagbunaw? Nagpaulan na asupre, di ba? Naulanan po sila na asupre. Sa madaling salita, nangyari po at wala pong nakita kahit 10 man lang na matuwid. Ang naligtas lamang po doon ay si Lot at yung ilan sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak, tapos yung asawa niya na sumabit pa. Sumabit pa yung asawa kasi lumingon. Ibig sabihin, nakalayo na doon sa Sodom and Gomorrah kasi ililigtas siya si Lot at saka yung anak niya at saka yung asawa na matuwid. Kaya lang yung asawa, ay, teka lang, meron akong babalikan doon eh, gusto ko yung, diba, nanghinayang siya doon sa meron sa Sodom and Gomorrah. So baka materialistic yung asawa ni Lot, medyo may pagka-materialistic, lumingon pa talikod. So, nasama siya doon sa paglagunaw. Ganun po kalawak yung pag-ibig ng Diyos at ganun po kalaki yung pagpapasensya ng Diyos sa atin. Ako yun po, na-internalize po ba natin kung gaano kalaki yung pagpapasensya ng Diyos na meron at kung gaano kalawak yung pagpapasensya ng Diyos? Amen. Yung istorya po ni Jonah, sa Ninive, alam niyo po yun? Si Jonah na prophet, lumayo siya noong unang calling niya. Umalis siya kasi merong pinapahayag ang Diyos kay Jonah na ihahayag na sa Ninive. Umalis siya doon sa instruction ng Diyos, hindi siya sumunod. Kung ano yung nangyari kay Jonah, hanggang siya na-realize si Jonah, nako, kailangan mo talagang sundin ng Diyos. Bumalik siya para i-fulfill kung ano man yung binigyan ng instruction ng Diyos sa kanya. Pumunta si Jonah sa Ninive, expecting na gugunawin ang Ninive doon sa kasamaan din ito. Kaya lang, nagsisi ang Ninive. Nag-repent sila. Nagalit na si Jonah, sinabi ko na nga ba, kaya ayoko pumunta dyan kasi makapaging ka. Diba? Kaunting ano lang. Diba? Nagmaktol pa si Jonah. Nakuha niyo po yun? Ganun po kalaki o kalawak yung kapag ng Diyos. Noong panahon po ni Noah's Ark, alam niyo po yung Noah's Ark, yung ginawa nila dito, yung Noah's Ark. Ginawa kayo ng Noah's Ark dito. Noah's Ark dito. Noong panahon ni Noah,
Di ba yung the Great Flood, yung sinasabi natin Great Flood. Alam niyo po ba yung creation o construction ng Noah's Ark, kung gaano katagal tinagal bago ito ay mabuo? Alam niyo po kung gaano katagal? Noong time kasi yon, nasa 500 years old si Noah. Noong panahon na before the Great Flood, matatagal po ang buhay ng tao. Iba po yung environment daw noon. No, even yung mga dinosaur na, kaya nga may mga malalaking mga ano, di ba? Fossil at malalaki yung mga halaman noong unang panahon. Kasi yung klima o environment natin before yung Great Flood, iba. Iba yung setup. Kaya nga after yung Great Flood, nag-iksian na yung buhay ng tao. Ano po, nag-iba yung temperatura o yung sistema ng ating mundo. So yung Great Flood, bago pa man yun, yung ginagawa yung Noah's Ark, nasa around 100 years yung construction to. 55 to 100 years, roughly. Wala exact binanggit doon, pero may timeline kasi binanggit sa Biblia. 600 years old yung nagawa yung Noah's Ark. 500 years old nung hindi pa gawa si Noah. So roughly, nasa 100 years yung span ng paggawa ng Noah's Ark. Ano sa tingin niyo yung ginagawa ni Noah nung panahon na yun, maliban sa paggawa ng Noah's Ark? Kumakausap siya ng mga tao na nais mong pumasok o sumama doon sa loob ng Noah's Ark. Tama po ba? Kumausap siya. Pero anong ginawa ng mga tao nasa paligid? Pinagtawanan si Noah. Ang init-init. Gumagawa ka niyan. Sira na ba ang ulo mo? Madalas ganun din ang iniisip ng mga tao sa atin, di ba, minsan? Ano ba itong mga Kristiyano to? Hallelujah na hallelujah, pag ano, di ba? May napapala ba kayo dyan? Di ba? Sa paningin po ng mundo, para kamangmangan o kahangalan yung ginagawa po natin. Pero ito po ay hindi po kamangmangan. Nakuha po natin. Kung mapapansin niyo po yung pattern doon sa panahon ng Sodom and Gomorrah at panahon ng Noah's Ark, sa panahon po natin ngayon, ano yung similar? Ano yung similar? Diba maraming masasama pa rin? At kaunti pa rin yung nais sumunod dun sa gawin ng Diyos o sa mga spiritual na bagay. Nakuha niyo po, kaya wag po kayo malulungkot, ay, konti lang kami dun sa church. Totoo ba yung aming pananampalataya nito? Bakit konti lang kami ang nasa loob ng church? Kasi po, noon pa magpaunang panahon, marami po yung hindi nais sumunod sa gawa po ng Diyos. Nakuha niyo po, kaya po kayo po ay mapalad, sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Mapalad ka. Kasi nalaman mo yung katotohanan, nalaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Nakuha niyo po yun? Amen. Mapalad po tayong naandito ngayon. Hindi po pocket konti po tayo, hindi po pocket ganun tayo kadami, nangangahulugan na hindi tama yung pananampalataya mo, no? Ito ay katunayan lamang na nandun ka sa tamang direksyon. No? Tama po ba? Amen. So, ganun po kalaki yung pag-ibig ng Diyos at awa ng Diyos, habag ng Diyos sa atin. Mahaba po yung habag niya. Ang ating pong Diyos ay tapat. At sabi po doon, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. No, tapat po ang Diyos. At kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, lagi pong yung dalawang kamay niya nakabukas para tayo po ay tanggapin. Nakuha po natin yan. Lagi pong bukas ang kamay ng Diyos. Ang sabi po doon He will cast our sins into the depths of the sea. Itatapon ko yung kasalanan mo doon sa gitna ng dagat. Ikaw pagka nagtapon ka sa gitna ng dagat, makikita mo pa ba yun sa tingin mo?
Diba? Sa lawak ng dagat. Sa swimming pool ka lang, magkahulog ka ng piso doon o ano ang bagay, mahirapan ka i-retrieve yun. Doon pa kaya sa dagat. Nakoy niyo po, ibig po sabihin nun, nilimutin niya, hindi niya na kailanman aalalahanin kung gaano ka man naging kasama noon. Ano man yung naging kasalanan mo, diba? Ano man yung maaaring maging kasalanan mo. Humingi ka ng tawad, nag-repent ka, tinalikuran mo yun, back to start, parang walang nangyari. Amen. Diba? Ang tao, pagka humingi ka ng tawad, sige, okay lang, pinapatawad na kita, pero huwag ka nang lalapit sa akin. Kailan pa man, diba? Last mo na yan. Hindi ka na makakaulit. Pinapatawad na kita, pero laging condition na. Hindi na katulad ng dati na hindi na maibabalik yung may lamat na, kumbaga, nagkakaroon ng lamat. Yes. Pero ang Diyos po, pag nagpatawad, wala na yun. Pumatay ka man, ano man yung naging kasalanan mo, ano pa man yan, nilimot ko na yun. Sabi nga, di ba, yung kasalanan mo nakasing pula ng pula. Di ba? Dugo. Oh, kasing pula ng dugo. Kasing pula ng dugo. Gagawin ko kasing puti ng bulak at Niebe. niebe, di ba? Yung kasalanan mo kasing pula ng dugo, gagawin ko kasing puti ng niebe at bulak. Totally, kapag tinignan po tayo ng Panginoon o ng Diyos, diba, ang tingin po niya sa atin malinis na. Dahil po sa dugo ni Kristo, Amen. na pumalot po sa atin. Malinis na po tayo. Totally, hindi ka, walang anumang pagsisisi sa iyo. Nakuha niyo po yun? Amen. Kaya po pagka si Satanas ay pumupulong, diba, pag pinupulungan ka ni Satanas na, naku, huwag ka na lumapit sa Diyos at napakasalanan ng tao. Diba? Huwag ka nang magsimba kasi, diba? Kung nagkasala ka man, mag-repent ka. Diba? Kaya nga, maaaring hindi naman tayo ganun ka-perfecto, pero from perfection, glory to glory, binabago po tayo ng Diyos. Amen. At may mga pagkakataon, siyempre, tao din po tayo, may mga pagkakataon maaaring nabibigla ka o maaaring minsan nagkakamali ka. Ay Lord, mali po ako. Dapat marunong tayo ma-realize sa pagkakamali natin. Mali po ako, Lord. Diba? Pupunta tayo sa Diyos para humingi ng tawad. Sabi nga po doon, yung alam niyo po yung nangyari doon sa doon sa nangyari kay doon sa Cruz ng Calvario, di ba? Merong dalawang makasalanan na kasama ni Cristo noong time na yun. At noong time na yun, sabi ng isa, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Tinukod siya ng isa. Habang isa naman, diba, pinagsabihan niya isa, huwag kang ganyan kasi tayo ay lumikhang makasalanan, tayo ay karapat-dapat na panusahan dahil tayo ay nagkasala. Ngunit ang tao ito ay walang anumang pagkakasala para ihambing sa atin. Amen. Jesus, kapag nandun ka na sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Ano? Ganun po ang Diyos kapag yung patawad. Sabi ni Kristo, ngayon din, isasama kita o ang alalahanin kita. Tama ba? Ganun po si Kristo kapag nagpatawad po ang Diyos. Diba, sinabi pa ni Jesus noong time na yun, bumaba ka muna dyan, gumawa ka muna ng mabuti. Diba, pag nakasurvive ka sa pagkakapako sa krus, diba, pag ikaw ay nabuhay dito, gumawa ka muna ng maraming mabuti. Saka kita isasama. Diba? Tama ba? Pagsisihan mo muna maigi yung kasalanan mo at gumawa ka ng mabuti. Hindi. Ang sabi ng Diyos o ni Kristo,
ngayon din. We are saved by grace, not by works, but because of God's grace. We are saved. No, we are saved because of the grace of God. Walang anumang bagay na ginawa tayo na naging dahilan para doon kaugnay dun sa kaligtasan natin. Amen. Pero, bilang mga anak ng Diyos, diba, tayo ay required na magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Kasi Amen. tayo ay reflection ng Diyos, kaya dapat meron nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Nakuha po natin yun? Amen. Kung dating ikaw ay makites, ngayon, unti-unti, nagiging semi-makites ka. Hindi ka, di ba? Unti-unti eh. Kasi, ngayon na naman, hahanap pa natin yung minsan yun. Oh, semi-makites. Unti-unti, nawawala na yung appetite mo o yung pagnanais mong magmakites. Di ba? Ay, pag nakakadinig ka ng mga makites, ay, ayoko na yan. Di ba? Hindi na ako pagadaan. Amen. Kasi ibang tao mismo makikita yun. Pero may mga pagkakataon na tatalas pa rin yung paningin nila sa mga Kristiyano eh. Di ba? Pag may nakita ang isang mali, Kristiyano ka pa naman, born again, di ba? Tama po ba? May mga pagkakataon na gano'n. At minsan ginagamit nila sa talasyon, di ba? Para i-discourage ka. Sasabihan ka na iba, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka. Ang sakit nun, di ba? Minsan. Kasi ibang tao sa minsan yun. Minsan, ang sarap patulan, pero buntok hininga ka na lang, hindi, exhale, di ba? So, okay po pa. Kung meron ka man nagawang mali, doon sa pagkakataon ngayon, tingin tayo ng tawag sa Diyos, di ba? And then, pag-pray na lang natin yung tumutulog sa atin minsan. Amen. Tama ko ba? Amen. Kasi, hindi kasi nila maunawaan yung minsan kala nila, pagka ikaw ay Kristiyano na, perfecto ka na, no? Bawal ka kakitaan ng kung ano-ano pa man. Kasi, we are still human. May mga instance pa rin na maaaring hindi naman tayo ganun pa-perfecto. Pero, we always submit to the Lord para baguhin na tayo. Para unti-unti at patuloy na magkakaroon tayo ng sanctification o paglilinis sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Kailangan lamang is marunong tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Ang action po natin dapat, every time na tayo po ay may nagagawang pagkakamali o mayroong mga mali sa buhay natin, ano po yung action na ginagawa natin? We must be katulad ng kay King David. Alam niyo po yun, yung ginawa ni King David. Dapat po magpinatulad tayo ni King David. At yung kriminal na marunong humingi ng tawad. Hindi katulad ni Judas Iscariot. Alam, kilala din si Judas, di ba? Si Judas yung nagkanulo kay Kristo. Nag-realize na may pagkakamali siya, pero hindi siya nag-repent. Amen. Ano ginawa niya? Ano ginawa ni Judas? Yun, kumuha ng tali at binigpi yung kanyang sarili. Ang sabi niya, no, time na convict si Jesus Christ na para mamatay, na-realize si Judas Iscariot, nagkasala ako. Hinayaan mo ang taong walang pagkakasala na magkaroon ng pagkakasala. So yung 30 pieces of silver, binabalik niya, ayaw, wala kami pakialam sa'yo. Di ba ginawa mo na yan? So yung 30 pieces of silver, tinapo ni Judas Iscariot doon. At nag-guilty siya. Yun po ay hindi magandang paraan ng pagsisisi. Ano po, nagsisi siya pero hindi siya nag-repent. Ang tunay na repentance, yung ginawa po ni King David. Kasi si Saul, kung kilala niyo po si King Saul, yung unang hari ng Israel, bago si King David, ano din siya, nagkasala din po siya. Sa harapan ng Diyos. Kasi binigyan siya ng instruction ng Diyos na patayin o lipulin lahat yung isang lugar at walang ititira anuman. Ang ginawa ni Saul, yung mga magagandang natatabang baka at matataba na mga pwedeng pakinabangan, inuwi niya. Hindi niya nilipol lahat. Hindi niya sinunod ang Diyos. Ang sabi doon, mas maigi ang pagsunod kaysa sa handog. Sabi doon. So, napaka-importante po ng obedience natin. So, si Saul,
nag-suicide din later on. Kasi gumawa din siya ng mga bagay na taliwas din sa mga utos ng Diyos. Alam niyo po ba si Saul, sumanggulo din sa mga manghula? Sumanggulo siya sa manghula kasi hindi na siya tinututo ng Diyos kasi ang nagsilbing barrier between sa kanya at sa Diyos ay yung kasalanan niya. Hindi siya nag-repent. Ako po natin lang, ang ginawa po ni King David, ito po yung ginawa ni King David. Ayan, kanta din po ito. Isa din po ito sa kanta na paborito ninyo, paborito natin. No? At sabi po ni King David, ito po yung nangyaring repentance ni King David. Yung time na, meron siyang ginawang murder and adultery. Natuloy siya na adultery at murder. Diba? Adultery kasi, meron siyang babae na gusto may asawa na kinuha niya doon sa lalaki yun. And then nagplano siya dahil nagkaroon ng buhay sa sinapupunan yung ginawa nila kasalanan, pinlano niyang patayin. Diba? Pinlano niyang ilihin yung kasalanan na yun, kaya lang hindi nag-work, hindi nangyari. Kaya ginawa niya, pinatay niya, nalihim sa pamamagitan ng pagpapadala doon sa front line sa battle. Yung kanyang isa sa pangunahing leader, no? So, ang nangyari po noon, kinumpron si King David di Prophet Nathan. At na-realize si King David na meron siyang ginawang kasalanan kung pagkakasala sa pagkakataon niya. Ano po? At sabi ni King David po doon sa Psalms 51:10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me with your healing spirit." Ano po? Sa atin po, kapag meron man tayong pagkakasala, we are always welcome sa ating Diyos. No? Ang gagawin po natin is i-repent, lumapit po tayo sa Diyos, and then talikuran yung anumang mga pagkakasala. Kasi hanggang di po natin tinatalikuran yun, mananatili po itong hadlang para maranasan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Nakuha po natin yan. Amen. Yan. So, ang Diyos po ay tapat. Sabi po doon, God's love, mercy, and faithfulness, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Ano po? Ang Diyos po natin ay nananatiling tapat. Sino po yung Diyos noon? Ngayon, sa hinaharap, siya pa rin po yung Diyos natin ngayon. Ano po? So, patuloy po natin nanamin sa araw-araw. Sabi nga po, the steadfast love of the Lord never ceases. Sa pag-isip po natin sa umaga, lagi lamang po natin alalahanin. Ano po, kung medyo meron tayong mga kinakaharap ng mga suliranin, may mga bagay na nangyayari sa paligid, diba? May mga pagkakataon na parang hindi ko managawa ng Diyos. Lagi po natin alalahanin itong verse na to. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. No, steadfast love of the Lord never ceases. Hindi po nagbabago at walang anuman ang maaaring makapagbago doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Ano man yung nagawa mo, ano man yung meron ka, lumapit lamang po tayo sa Panginoon, handa po siya laging salubungin ka para patawarin at i-restore ka sa anumang mga pagkakasalan. No. His mercies never come to an end. Wala pong katapusan yung awa ng Diyos sa atin. Ano po? They are new every morning. Great is your faithfulness. So, tayo po'y tayo at tayo po'y